It is the year 2024 and nakaipon na kayo ng pangpagawa nyo ng bahay. But wait, you have no idea kung magkano nga ba ang aabutin ng 20 pesos nyo. That is why today ngayong araw, may pag-uusapan natin kung magkano magpagawa ng bahay ngayong year 2024. So first and foremost, I want to start this video with a disclaimer, my dudes, na lahat ng prices na i-mention ko is based on my experience and use these prices for reference only. So pwede magbago yung mga presyo nito, depende sa location nyo kung saan kayo nagbi-build, depende sa contractor at professionals na makukuha nyo, at depende sa mga source ng materyales nyo. So parang yung mga babanggitin ko lang ay general range ng prices para meron kayong rough idea kung magkano yung bahay na ma-afford nyo. With that being said, let's start with a bare finish na house which would cost around 20,000 to 25,000 pesos. So for the bare finish, yung floor natin is again bare concrete siya. Pwede natin siya patungan ng linoleum or any type of vinyl na flooring. Just make sure to buy the cheap vinyl flooring kasi merong mga mahal na ganon. Now, para naman sa ating mga pader ay pwede na siyang full na CHB na may palitada. Yun nga lang, unpainted pa yung ating wall. So, bare concrete lang talaga siya. Just like the name of this house implies, bare finish lang siya. So, para naman sa ating mga windows, medyo small pa rin yung pwede nating ilagay na windows. Pero pwede na tayo gumamit nung ating mga metal frame na windows na awning or casement windows. There you go. So, para sa ating ceiling sa bare finish ay kadalasan wala ring ceiling. Or, you could go for the medyo higher end and plywood lang siya na manipis yung ating ceiling. But I do not recommend that because based on my personal experience, ang plywood ay parang short term lang. After some time, yung exposed na plywood ay magkaka-rot siya, aanayin, and sayang lang yung pera. So, might as well go for no ceiling at all hanggang ma-afford nyo na yung fiber cement na ceiling or gypsum board ceiling, which are usually moisture-proof, anti-proof. Anyway, let's move on. Papunta na tayo dun sa ating bubong. So for our roof, pwede na tayo gumamit ng mga pre-painted na GI sheets. Yan. So ganyan. Medyo okay na siya tignan kesa yung bare lang na GI sheet na after some time, yung mga GI sheet kasi maalis na yung kanyang zinc coating dahil yung ulan dito sa Pilipinas. Medyo may pagka-acidic, so naalis yung coating and then kinakalawang din after some time. So, pre-painted, definitely mas tatagal siya compared dun sa bare lang na GI sheets. Now, punta na tayo sa ating standard finish which would cost you around 30,000 to 35,000 pesos per square meter. So, para sa sahig, pwede tayo gumamit ng mga tiles. So, medyo naka-upgrade na tayo. Tiles, easier to clean than bare concrete. Then, para sa ating walls, pwede na tayong concrete walls na may paint na siya. So, masilyado na yan at meron na tayo ng paint. And then for our windows, pwede na tayong standard size. So imagine nyo na lang na may takip itong ilalim niyan at yung top niyan. Futurely yan, pa-edit. Bam! Yan. So ganyan, standard size. For the materials ay pwede ng aluminum yung ating bintana na awning or sliding. So medyo mas socializations na yung ating window. Speaking of socializations, for our ceiling is we can now use yung ating mga gypsum boards and fiber cement boards na painted na siya. So, ganyan. Actually, yung gamit namin para sa aming ceiling is a 3.5 mm fiber cement board. Pero pwede rin naman kayo gumamit ng mga gypsum na boards which has the same function. Yun nga lang yung nakasanayan na kasi ng workers namin is fiber cement. So, also make sure na kung ano yung nakasanayan ng inyong mga workers ay yun din yung gagamitin yung materyales. So, tanungin nyo yung inyong architect or engineer or contractor kung ano yung nakasanayan nila. Kasi, pag pinagamit nyo sila nung hindi sila sanay na materials, mas matagal kasi aralin pa nila and mas maraming errors na mangyayari. So, that is one way to tipid on your costs, my dudes. Speaking of tipid, one thing na never nyo dapat titipirin pagdating sa bahay ay yung bubong. So, for our standard na finish, yung bubong natin ay pwede tayo gumamit nung rib type na galvalume or galvanized aluminum. So yung bakal na gamit doon ay combination siya ng few materials like aluminum and then may zinc din para mas weatherproof siya and less likely kakalawangin. And in some cases, mas lightweight pa yung ating mga galvalume na sheets. So definitely go for that. Now, maglakbay na tayo palayo from the land of the affordable papunta sa lupain kung saan ay hindi na ako kakain ng masarap na pagkain ever at baka mabenta ko lahat ng aking kidneys type of budget, which is our luxury house finishes, luxury finishes.
So for the luxury finishes, it would cost you around 40,000 pesos to 50,000 pesos per square meter. Napakamahal. Anong pinagkaiba niya sa ating ibang mga house types? So, para sa ating floor, pwede na tayo gumamit ng mga large format porcelain na tiles. So, yung mga large na format na tiles ay kadalasan mas mahal siya per square meter kumpara sa maliliit na tiles kasi mas mahirap i-manufacture yung mga ganito. Yun nga lang, ang kagandahan ng mga large format na tiles ay mas social siya tignan. So, magmula sa tiles, let's move on to our walls na concrete na siya. Pero hindi lang ordinary concrete na CHB. Pwede na tayo gumamit ng mga buhos na pader which are mas matibay and pag computed yung pader nyo na load-bearing siya, pwede nang mas maliit yung columns nyo or no columns at all because not gonna lie, my dudes, I'm not a fan of this parang nakabukol. Yan, may nakabukol dyan na column. Medyo nakakasira ng flow and ng shape ng room. So, pwede na kayong columnless. Yung pader nyo na mismo, yung magiging column na bubuhat dun sa mga structures above. Yun nga lang, hindi lahat ng pader ay pwedeng ganun. Piling mga pader lang, my dudes. Kasi mahal yung ating mga reinforced load-bearing na concrete na wall. So, we can choose what room we want na walang column. Speaking of columns, yung katabi ng column na yan ay yung bintana, boom, transition. So, for our windows ay pwede na tayo kumuha ng large windows tulad nito. So, from floor to ceiling. So, mas mahal yung ganito, my dudes, dahil kailangan nyo na gumamit ng mga mas matibay na materyales. So, mas makakapal na aluminum frames, mas makakapal na glass, and typically tempered glass yung gagamitin natin for our full windows. So, dun pa lang sa bintana, talagang maubos na yung budget nyo. But not to worry, mayaman ka naman, you can still afford your ceiling, which pwede nyo gamitan ng PVC ceiling na may gantong mga klaseng design. Parang pa-wood design. Mukha siyang wood, pero hindi talaga pag hinawakan mo. But who's gonna touch the ceiling? Yao Ming? No one's gonna judge you, man. So good. Anyway, speaking of heights, what is higher than the ceiling? Our roof. So, para sa ating roof, ay pwede na tayong maglagay ng partial na roof deck, which is buhos siya na semento. So, pwede na tayong mag-roof deck with tiles. Pero kung ayaw nyo naman ng roof deck, ay pwede na kayo gumamit ng mga stone-coated na roof sheets. Classy siya tignan. But if your house is high enough, I still recommend gumamit na lang kayo ng normal na Galvalume sheets. Parehas lang naman yung function nila. Mas maganda lang tignan itong ating mga stone-coated. So, based from my experience, mas tahimik lang yung ating stone sheets as compared sa ating mga Galvalume na roofs pagdating sa ulan or mga heavy na rain. But you know, is it worth the price ng onting katahimikan habang umuulan? Me personally, I like the sound of rain. Nakaka-relax siya and feeling ko walang pasok bukas kahit hindi na ako nag-aaral. Yun yun, nung bata ako, pag bumagyo ng malakas, I'm like, yes, walang pasok. Tapos biglang hindi in-announce. Oh no, papasok ako. Nabasa. Speaking of basa, nababasa nyo ba ito? Boom! That is our next type of finish, ang iconic finish. So when I say iconic finish, my dudes, ito yung klaseng bahay na sa buong mundo, ikaw lang yung may ganto. It will turn you into an icon. You're so rich. Afford mo na yung mga curvy walls, abnormal na roofs, and napakahirap gamitin na pintuan, panghigante. Why? Baka in the future, makaimbento sila ng mas malakas na cherry fir na pangpatangkad, gawin kang 10-footer. So para safe, ganyan yung door mo. And with that, I guess dyan na nagtatapos ang ating 2024 Construction Pricing Guide by your Tito Oliver. Palike itong video kung ayaw nyong bisitahin kayo ng isang mayaman na tao at insultuhin niya yung ceiling nyo.